Maki Rena! Maki Rena! Agoy! Maki Alam! Maki Alam! 91.5 Win Radio. Alo kayo ube, mga marikoy, parikoy, mga kapitbahay kong pakialamero at pakialamera. Nandito na naman ang inyong kumaring dakilang pakialamera sa lahat. Ang kumari po ninyo, kumari po kita. Agoy kalami. Maki Rena! Opo, Day, that's me. Live na live nationwide, worldwide, and uniwide at your service. Para makialam na naman sa problema na may problema at pinagdaraanan sa buhay ng ating mga kapitbahay. Maki Alam! Dito pa rin sa Makialam. Maki Alam! Maki Alam! Mga kapitbahay, atake na! Squaw, itong story natin ngayon medyo na-stress ako ng bahagya. Na-stress ang matres at na-hassle ang muscle ng mari ninyo. Kung gusto nyo rin makialam, mga kapitbahay, atake na kayo sa ating comment section, sa ating FB post. May post tayo dyan sa FB ha, FB page ng Win Radio, 91.5 Win Radio Manila Facebook page. Binenta ko ang sarili ko para sa jowa kong may sakit. Nako mga kapitbahay, kung ready na kayo, abay mas ready na ako. Tayo na't pakinggan at makialam sa problema at pinagdaraanan ng ating kapitbahay na si Jovel ng Santa Rosa, Laguna. Maki Alam! Maki Alam! Maki Alam! Maring Makirena, ako nga po pala si Jovel. 32 years old. May asawa po ako na itago nyo na lang po sa pangalang Ramon. 6 na taon na kaming nagsasama ni Ramon. Dati po siyang OFW sa loob ng 5 taon, pero simula nang nagkaroon siya ng sakit sa bato, hindi na siya nakaalis pa. At isa pa, may edad na rin kasi siya, Maring Maki. At doon na nga nag-umpisa ang pagsasama namin na puno ng hirap at pagdurusa. Maring Maki, dahil sa hirap ng buhay namin at kawalan ng matinong trabaho, hirap kaming matustusan ang pangangailangan namin sa araw-araw. Panggastos sa pagpapaaral sa 2 naming anak, tapos gastos pa sa gamutan ni Ramon. Lugmok at baon na kami sa utang, mare. At nang dahil nga sa mga pangyayaring yon, napilitan akong magtrabaho at dumoble kayod. Sukdulang ibenta ko na ang sarili ko sa kahit sinong lalaki para lang magkaroon kami ng extra. Oo, mare. Pati sarili ko, willing ko nang ibenta para lang makaraos kami ng pamilya ko. Kahit tutol ako sa trabahong ito, pinilit ako ni Ramon na ikalakal ang katawan ko sa mga may gusto ng panandaliang aliw para lang may mapangtustos kami sa bayarin at gamutan niya. Pumayag ako, mare, kahit diring-diri ako sa sarili ko sa pag-aakala na mababawasan ang problema namin. Kaya lang, Maring Maki, may dumagdag na naman sa pasanin ko ngayon. Noong nakaraang buwan lang, nalaman kong buntis po ako. Ang masakit pa nito, hindi ko alam kung sino ang ama. Sinabi ko ito kay Ramon, pero nagalit siya sa akin. Ang tanga-tanga ko raw. Sabi pa niya, ipalaglag ko raw ang bata na nasa sinapupunan ko ngayon. Maring Maki, mahal na mahal ko si Ramon, pero
sa mga pinapagawa niya sa akin ngayon, parang hindi ko na yata kaya pa, Maring Maki. Payuhan niyo naman po ako kung anong dapat kong gawin. Makialam naman po kayo sa pinagdaraanan kong ito. Jovel ng Santa Rosa, Laguna. Makialam. Makialam. Maring Jovel, isang mahigpit na yakap para sa'yo. Alam kong hindi madali para sa'yo ang mga pangyayaring ito sa buhay mo ngayon. Alam ko yon. Alam kong napakarami mo nang naisakripisyo para lang sa pagmamahal mo sa asawa mong yan. Kita mo nga, o diba? Nakalimutan mo na ultimo katiting na respeto mo sa sarili mo para lang mapagsilbihan at mabigay ang mga pangangailangan ninyo sa buhay. Mare, maniwala ka, nakikita ko kung gaano mo ginawa ang lahat para sa kanya. Siyempre, asawa mo siya di ba? Ginagawa mo yun dahil mahal mo siya. Only to find out in the end na ikaw pa ang nahusgahan ng ganyan. Diyos ko po! Agoy! Masakit kasi nang galing pa mismo doon sa taong naging dahilan kung bakit ka naging ganyan, di ba? Pero nandyan wala naman tayong magagawa dyan. Alam nga naman ipalaglag mo. Sabi mo nga, di ba ayaw mo? Hindi mo kaya. Pero gusto ko malaman mo, Mari, na napakalakas mo. Sobrang bilib na bilib ako sa'yo, Mari. Bilib ako sa lakas at tibay ng loob mo. Kaya magpakatatag ka pa, Mari, ha? Alam kong malalampasan mo ang mga pagsubok mo na ito sa buhay. Tama yan, piliin mong mabuhay sa mundo ang batang nasa sinapupunan mo kasabay ng pagpili mong mabuhay para naman sa sarili mo. Oo, tama yung narinig mo, Mare. Para sa sarili mo. Enough na siguro yung lahat ng sakripisyo mong nagawa para sa asawa mo, Mare. Isipin mo naman ngayon yung sarili mo, di ba? Tinitignan mo pa ba yung sarili mo sa salamin? Isipin mo yung sarili mo ngayon, Mare. Gawin mo to. Hindi para sa kahit na sinong tao. Gawin mo to para sa sarili mo. Oo. Wala kang ibang kakampi ngayon kundi ang sarili mo. At patibayin mo pa sana ang pananampalataya mo, Mare. Believe me, yan ang makakapagpaano sa'yo, usad. At makakapag-ahon sa'yo sa pinagdadaanan mo ngayon at sa kalugmukan mo ngayon. Higpitan mo pa ang kapit mo sa Panginoon, Mare. At hilingin mo, nabigyan ka pa niya ng sapat na tibay, katatagan at lakas ng loob para malampasan ang lahat ng ito. Naniniwala akong kaya mo, Mare. Alam kong makakaahon ka rin. Ikaw kasi ang magde-decide kung paano mo patatakbuhin ang buhay mo, di ba? Hawak mo yan, buhay mo yan Hindi kahit na sino ang pwedeng dumikta o magdesisyon sa magiging buhay mo. Siguro kung meron man akong mapapayo sa'yo ngayon, ayun ay ang piliin mo lang siguro yung mga taong makakasama mo sa buhay para matulungan ka makaahon. At hindi yung mga taong imbis na tulungan ka, lulunurin ka pa. Diba? It's time to make a decision, Mare. It's time to make a brave decision. Ikaw makakapag-decide niyan. Nandito lang naman ako para makialam, makiramay, diba? Pero yun nga ang mapapayo ko sa'yo, kung meron naman ako madadamay sa'yo, ayun ay ang piliin mo ng maayos. Magkaroon ka ng matalinong pagpili sa mga taong papapasukin mo sa buhay mo. Yung mga taong makakasama mo sa buhay para matulungan ka makaahon at hindi yung lulunurin ka pa ng bonggilarium, ha? Hindi yung lunod na lunod ka na nga, hihilahin ka pa pababa, di nalunod ka na talaga. Importante yun yung taong nakapaligid sa atin. Sila kasi yung sila yung magiging dahilan either ng paglugmok mo o pagkaahon mo. Oo, hindi lang sila background. Isa sila sa factor o yung magiging dahilan, naging sanhi. So kailangan mo lang maging matalino sa pagpili, ha? Mahigpit na yaka para sa'yo, Mare! Ayan po si Jovel ng Santa Rosa, Laguna.
Kaya mga kapitbahay ha, kung meron din kayong gustong idamay, o kung gusto rin pakialaman ng problema ni Jovel, makialam na sa ating comment section para mabasa ni Jovel yan at matauhan at matulungan siya mapagdesisyonan ng kanyang pinagdaraanan ngayon sa buhay niya. Okay? Makialam na sa ating comment section at kung meron kayong gusto ipadamay kay Makirena, abay willing naman akong makialam sa inyong mga problema sa buhay, pinagdaraanan sa buhay. Punta lang kayo sa ating FB page ha, 91.5 Win Radio Manila Facebook page. Mag-send lang kayo dyan ng storya ninyo or sa aking FB page, DJ Makirena on Facebook. That's DJ Makirena. Follow lang kayo at mag-message ng inyong mga problemang gusto nyong pakialaman ko or sa aking email, djmakirena@gmail.com.